Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ay nako, sa sobrang init ng mga issue ngayon, dumagdag pa to sa aking iisipin. Yung issue bukod sa issue nila Jinggoy, sa issue ni Sara Duterte, yung sinisigaw ko nung April 1, nung Labor Day hanggang ngayon, again and again and again, yan pa din ang paulit-ulit mong sinisigaw dahil hindi pa po nabibigyan ng hustisya. Hindi pa po nabibigyan ng justice yung 42 employee na in-scam ng pamilya ni LRY, ni Leo Ray. Punyeta, may pambayad kayo pansuporta kay Sara pero pambayad sa mga empleyado ninyong in-scam ninyo, wala. Tindi talaga. Ngayon, tingnan ninyo may papakita ko. Sara Duterte, nagliliwaliw lang, Talaga nga naman si Sara, mapapasabi ka na lang ng I judge something. Tingnan nyo yung May 6, mga minamahal. OVP pop-up exhibit, binuksan sa City Mall ng Mandalagan. Bukas sa publiko ang extraordinary The Vice President of the Philippines pop-up exhibit sa City Mall, Mandalagan, Bacolod City, Negros Occidental at tatagal hanggang Mayo 15, 2026. Actually, this news para sa akin very late na. Pero hindi di porket very late na ay hindi ko na kailangang ibalita sa inyo. Late ko na din kasing nalaman. Edi kung maaga ko tong nalaman, edi maaga natin tong na-content. Ngayon tingnan ninyo mga minamahal. Tingnan niyo yung pamilya ng mga Magna. Yan nakikita ninyo? 'Di ba? Si Sara Duterte, nandyan si Alpotera, sorry for the word mga minamahal. Nandyan si Alpotera na representatives, 'di ba? Ng mga Duterte, 'di ba? Hanggang ngayon may pangsuporta kayo kay Sara, pero pansuporta sa mga in-scam ninyong mga empleyado, wala. Natatandaan nyo tong balitang to. Gusto ko lang ipaalala sa inyo, mga minamahal, Ito yung mga in-scam nila. Tingnan ninyo. Pakita ko sa inyo, And if they don't, they were made to pay a price. Nakita rin ng ilan sa kanila kung paano ginamit ang puwersa at kapangyarihan to take over Balibar Transit Incorporated's control during the time of Rodrigo Duterte. Based on the recollection of some of these employees, there were armed men, including SWAT and police officers, who took over the main office without a warrant and forcibly kicked out members of what we call the Y4, or Innocent Family War, from management, despite them supposedly being the majority shareholders in the corporation. These workers were not rebels, they were not criminals, they were employees. Many had served the company faithfully for decades. Madam Joyce here had worked for 27 years in Balibar before she was made to resign against her will and forced to take sides in the family dispute. According to their By the way, yan po si Attorney Dino De Leon. Siya po yung representatives ng mga taong in-scam. Nito nga po di umano'y Yanson family. Alam ninyo, to be honest, kaibigan din pala ni Nyulo. Nagkita din pala si Nyulo tapos si papakita ko sa inyo. Yan mga minamahal. Si Attorney Dino. Yan Yan. Si Attorney Dino at si Nyulo, mga magkakaibigan po yan sila. So, ngayon, itong kaplastikan, itong pamilyang to, ito, pakita ko sa inyo, yan yan yung pamilyang yan, diba? Yan di umano, Diyos ko naman, 2026 na, wala pa rin character development. Gusto nyong tabunan yung mga issue ngayon, tarantado kayo. Mas malaki si Jinggoy, hindi namin dapat kayo pagtuunan ng pansin, pero dahil nakasalalay dito, yung 42 employee na tinakasan ninyo, hindi pwedeng mananahimik lang kami. Ang mali ay mali. Diba? May pang-suporta kay BP, pero pambayad sa mga in-scam ninyong empleyado, wala. Forced resignation yung ginawa ninyo.
Oo, dahil lang sa mga hidwaan ninyong magkakapamilya kayo. Hindi nyo man lang inisip yung kahihinatnan. Oo, mga minamahal ng mga trabahante ninyo, dinadamay ninyo sa conflict ninyong mga yudiputa kaya ng mga hindi kayo nag-iisip. Abay, mga tarantado talaga tong mga hindot na to. 'Di ba? Diyos ko. Alam ninyo, kung susuporta kayo kay Sara Duterte, there's nothing wrong. Pero yung mang-i-scam kayo, tas lolokohin nyo yung first family, si first lady, yung presidente, tama na. Binigyan na kayo ng chance para bumawi. Tapos, anong ginawa nyo? Imbis na i-take nyo yung opportunity dahil papatawarin sana kayo, mas lalo kayong nagmatigas. Kaya tong gustong bumaliktad na kay Sara, tapos makikita namin na full support pa din kayo. Kay Sara Duterte, may palapit-lapit ka pa kayo, may paiyak-iyak pa kayo. Diyos ko. Tingnan ninyo yung mga vloggers ni Digong. Unti-unting mga nakakasuhan. Bakit? Kasi puro fake news. O si Sara Duterte, isa ding fake news peddler yan. Diyos ko, huwag nga kami. Para kaming ginagago ninyo eh. Kung ano-ano yung mga pinanggagawa ninyo sa sarili ninyo, alam ninyo, magbayad na lang kayo sa 42 employees na in-scam ninyo para nang magsitigil na kami. Kasi hanggat di nyo binabayaran yan, hindi kami magsisitigil. Itong si Alpotera, Gina naman sa pagsuporta dito sa pamilya ng Yanson, kila GOID. Eh kahit halata namang inuutulang din naman siya. Diyos ko, sa mga nagtatanong, sino ba si GYD? Sino ba si Leo Ray? Yan po yung best friend ni First Lady na nagtataksil sa kanila tanghaling tapat. Oo, pero dahil mabait nga itong si First Lady, dahil nga mabait itong si PBBM, parang hinahayaan lang nila. Parang wala lang sa kanila. Ganun. Pero tingnan ninyo, ano yung nangyayari mga minamahal? Ano yung nangyayari? 'Di ba? Kung hindi pa sila nabisto, patuloy pa rin yung pang-i-scam nila, panloloko sa first family. Kaya buti na nga lamang po mga minamahal. Ito, nandito tayo. Nakikita natin lahat-lahat yung pang-i-scam nila, kaya ini-expose natin. And buti nakikinig naman sa atin si FL, nakakarating sa first family itong katarantaduhan nitong mga nagtatry doon sa kanila na nooy mga naging dating kaibigan na rin nila. 'Di ba? Anyway, mga minamahal, yun po. Kayo, ano yung masasabi nyo dito? Diyos ko. Oh, it's me again, Alicia ninyo. Mga minamahal, nagbabalik muli para sa ating. Oy, by the way, pahingin nga po pala ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always hit notification bell for more update. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.